Okay, so good day. So for today's video ay pag-uusapan natin ang pag-compute naman ng rotations and deflections pagka meron tayong overhang doon sa beam, no? So compute for theta A, theta B, and deflections sa D using the area moment method, no? Or deflections sa I think it should be deflections sa C pala. Okay. Sige. So to compute for that problem, so again, kailangan pagka sa area moment diagram by part or area moment method, dapat ma-drawing natin yung kanyang moment diagram by part. So dito nilagay ko na po yung value ng reaction since ina-assume ko na alam nyo na yung pag-compute ng reactions na yan. So to draw the MVP, moment diagram by parts, doon tayo mag-moment diagram by parts sa point B. Mas madali, no? And I think may mga video na rin tayo about to solve this problem na using yung double integration method and yung ating conjugate beam method, no? So to draw the moment diagram by parts, so yung 35, so moment natin dito sa, i-fix na moment natin sa B, so 35 times 5, so that is 175. So dahil yan po ay so ano siya, concentrated load, so magiging triangle siya dito, 175 over EI. So that is M over EI diagram, no? And how about yung 20 kilonewton? 20 times 5 times 2.5, that will give us 250. So this is 250. Okay? And what is the degree of this spandrel? The degree of this spandrel is 0 degree to, so pagka nagka-moment tayo magiging second degree. Okay. Then how about yung 10 kilonewton? I-add natin dito. So katapat nitong point D. So para dito siya. So yung 10 kilonewton ay magiging triangular load again. So that is 10 times 2.5. So magiging 25 over EI. Ito over EI. How about yung 50 naman? 50 times 2 is 100. So that is now the moment diagram by parts. Pag dito po tayo sa sa B, mag-fix, no? So dito sa point B. So moment diagram by parts at point B. Okay? So to solve for theta A, so 25 over EI. Dito natin ilagay yung 25 over EI para may space tayo mamaya. Okay. Pag-usapan naman natin, so yan po yung steps natin sa area moment talaga na dapat ma-drawing natin yung moment diagram by parts, and at the same time ay so expect natin ma-draw natin yung kanyang elastic curve. So if this is point A and this is point B and this is point C, so hindi natin alam kung tataas to or bababa, no? Pero assume lang natin na bababa siya. Sige, mamaya assume natin na since yan ay concentrated yan load, so assume natin na bababa yung point C, no? So ito yung point C. Assume lang na deflection. So if that is the elastic curve, no? Elastic curve. So if that is the elastic curve, ano ba yung unang tinatanong sa problem? So, bago tayo mag-solve, dapat ma-draw muna natin yung moment diagram by parts. Pangalawa, yung elastic curve. Pagka nag-draw na natin yan, pwede na tayo makapag-solve ng mga rotations and deflections. So, to solve for theta A, so ang gagawin natin, maglagay tayo ng tangent line sa A, no? So, if this is so dito na lang sa
So, ito yung ating A, tapos ito yung ating B, ito yung ating C, no? So, nagkaroon siya ng elastic curve. So, gagawa tayo ng tangent line sa A. So, this is now theta A. So, hanggang dito lang tayo sa B. Okay, so, dahil yun lang yung may support or yung may simply supported. So, kayo naman bahala kung gusto nyo hanggang sa C. Pwede rin, no? So, dito lang ako hanggang sa B magkukuha ng ng triangle. Ito yung magiging tangential deviation ko ng B relative to A. Okay? So, formulate tayo ng equation. Tangent of theta A is equal to tangential deviation ng B relative to A all over. Itong distance na to, this is 5 meters. So, pagka napakaliit lang ng deflection, ang tangent ay mawawala. So, magiging theta A lang yan. So, ang kailangan lang nating masolve ay tangential deviation ng B relative to A. So, mag-moment po tayo dito sa point B. No? And yung mga area moment natin, itong tatlo lang. Hindi po kasama itong nasa ano. So, tangential deviation of B relative to A is now equal to so 1/2 ng 175 tapos multiply by 5 over 2 tapos yung moment niyan ay equal saan? So 1/3 ng 5, so that is 5 over 3 tapos minus yung area naman po ng spandrel. So if this is second degree, the area of the spandrel ay 1/3, kumbaga 2, tapos ito 3, 1/3 ng 250, so dito na lang 250 times 5 over 3, no? Tapos ang moment niya is 1/4 ng 5, so that is 5 over 4. Okay? Tapos minus yung area pa sa baba, so that is minus 25, 2.5. So dahil triangle po yan at first degree yan, over 2. Tapos ang centroid po niyan ay 1/3 ng 2.5. Okay, so let's compute for the tangential deviation of B relative to A. 250 times 25 over 12 minus 25, 2.5, 2.5 over 6. 182 ang nako-compute ko. So this is 182, check lang natin, no? Okay. Yung B ko ay nandiyan, so the tangential deviation is 4375 over 24, tama, no? Or yung 4375 ay 182 over BM. So from that, masasolve na natin ngayon yung theta A, no? So theta A, so 182.29 divided by 5, no? So that value divided by 5, so that is theta A is 36.46 kilonewton meter squared over kilonewton meter squared over meter. Okay, so this is now the answer. Pero bago natin i-finalize yan, ang elastic curve natin po dito ay downward, clockwise direction. So that dahil clockwise direction siya, let's try to write negative, no? So that this is based from the elastic curve. Okay. Okay, next, theta B naman. Paano raw yung theta B?
Actually, pwede naman na nating masolve yan na gamit yung shortcut, no? Or pwede rin naman na direct na mag-aano tayo dito, no? Maglalagay tayo ng theta rotation. Okay, so to solve that theta b, mag-point na tayo. Once na meron na tayong rotation na na-compute, napakadali na kasi pwede na tayong magturo ng 2 points, no? From point A to B. So let's say A to B, that is theta B minus theta A is equal to area ng A to B. Okay? So what is the area from A to B? Makikita naman natin mamaya. So ang theta B natin ay yan yung nawawala. Ito given na. Yung area compute, pwede naman natin ma-compute. Minus theta A negative 36.46 is equal to yung area naman po ng moment diagram by parts. So yun po yung ilagay natin dito. So that is 175 times 5. So 175 times 5 over 2. Ano pa? Yung ating 250 times 5 over 3. 250 times 5 over 3. Ano pong sign? Anong sign? So dahil nasa baba siya, minus. Okay? Then the last is yung 25 by 2.5. So 25 2.5 over 2. Over 2, tama. Kasi triangle siya. Dahil nasa baba yung ating moment, yung area, so minus siya. Minus, tapos plus. And to solve for theta B, okay, so that is 175 so negative 46.88 kilonewton meter squared over EI. Okay, so kilonewton meter to yung ating moment diagram by parts, tapos na-multiply siya sa meter, kaya magiging kilonewton meter squared. Okay, so check naman natin yung ating elastic curve sa B. Okay, so kung i-check natin yung elastic curve natin sa B, mag-draw tayo ng tangent line doon sa point B, no? So, ito yung A. Okay, drawing natin dito, no? So, if this is A, this is B, ito yung C. So, ang elastic curve, let's say ganyan. So, gawa tayo ng tangent line dyan. Ano ang ating direction? Clockwise or counterclockwise? This is counterclockwise. Huh? Pero ang na-compute natin ay negative value. So if that is the scenario, hindi naman pwedeng maging clockwise direction kasi recall natin pagka clockwise, ang theta natin clockwise is negative. Pagka ang theta naman natin ay counterclockwise, that is positive. So dahil counterclockwise yan, dahil ano yan, dahil ang deflection natin ay, ang slope natin ay magbibigay ito ng counterclockwise direction, kahit na negative value yung na-compute natin, we have to write that theta B should be positive 46.88 kilonewton meter squared over EI. So ito pa rin po yung magiging final answer natin, no? Okay? So yan po yung ating magiging sagot, even though that we get the negative value of that, no? Okay, so next naman po ay sige, kung gusto nyo na mapakita yung isang solution, pwede rin naman na mula dyan, so ito yun, so magiging ganyan siya.
Try nyong i-compute yung ating theta B. Theta B. Yan. This is the tangential deviation, ABC. Tangential deviation ng reference natin ay B. So, nasa denominator yung B. Tangential deviation ng A relative to B. Okay, take note ha, hindi parehas ang tangential deviation ng B relative to A sa A relative to B. Magkaiba. Nasabi na natin yan doon sa unang video. Then dito naman, tangential deviation ng C relative to B. Okay. So, you try it na lang, no? Na kayo yung magpakita nung pangalawang solution. At mapapansin nyo mas mabilis kapag ito. Tapos gagawa lang kayo ng ratio and proportion dyan. Ito ay 5 meters. Tama ba? 5 meters tapos 2 meters. So that is TAB over 5 is equal to TCB over 2. Absolute value. Kung rotation yan, theta B, tangent of theta B can be computed by tangential deviation ng A relative to B over 5, or you can compute that theta B by opposite is TCB over 2. Okay. So try it on your own na lang kung gusto nyong mapakita pa yung another way ng pag-compute ng theta B. So ito po, may dalawa pang paraan. So pero dito sa video ay hindi ko na ipapakita. So ang mas pinakita ko na lang is yung mas mabilis na paraan ng pag-compute ng theta B. Okay, for the maximum deflection, to compute for the maximum for the deflection at point C, malalaman natin yan kung upward or downward, no? Based doon sa mako-compute nating value. Okay, so ito na lang yung i-consider nating elastic curve. So, burahin ko muna. Okay, so to compute for the deflection sa ating point C. Ang TCB dito ay ito. TCB. Tangential deviation ng C relative to B. Tapos ito naman yung deflection sa C. Tangential deviation. May iba pala. No? So kung theta B tayo, may iba to. Kasi ito TAB sakto. Pero pagdating doon sa ating tangential deviation, may iba siya. So if that is the case, ang TCB natin ay nandito lang. Mula dito hanggang yung TCB. So it should be TCB plus deflection sa C. Yan yung magiging formula natin. TCB plus deflection sa C. Okay, so for to solve for the value ng ating deflection sa C. Okay, so let's try to do the ratio and proportion dito. So that is TCB plus deflection sa C. Okay. So check ko lang no kung nakikita kasi baka nakikita ng ilaw. So okay lang naman. So TCB plus deflection sa C all over 2. Okay? So tapos plus. Dito pala, so, yung kanina sabi ko assume ko na downward, pero dito in-assume ko na upward.
para madali yung geometry. So upward na lang natin i-assume muna. So TCB plus the deflection sa C over 2 is equal to what? Is equal to tangential deviation ng A relative to B over 5, no? So ilan po yung ating TCB? Na-compute na po ba? Based dun sa kanina. So ang theta A natin ay na-compute natin. So pero hindi natin magagamit yan. So kailangan makakompute muna tayo ng tangential deviation ng A relative to B, tsaka tangential deviation ng C relative to B. Okay? So TCB, isa-isay natin ang TCB. Wala pa tong dalawang to. Pag na-compute natin tong dalawang to, mako-compute na natin yung deflection sa C. So tangential deviation ng C relative to B. So saan tayo mag-moment? Doon sa point C, no? So dito tayo mag-moment. So kung ito yung ating figure, lagyan natin ng ABC. So dito tayo mag-moment sa C. Reference natin ay from point B. So ang area, ang imo-moment lang po natin diyan ay itong portion lang na to. Yung sinulatan natin, no? So that is 100 times in distance 2 over 2. 1/2 ng base times height. Tapos multiply doon sa moment ko. Yung centroid niya ay 2/3 ng ng 2. Okay? So TCB now is equal to so 133 133.33 over EL. Tapos yung atin naman pong TAB, tangential deviation ng A relative to B. So doon tayo mag-moment naman sa B. Tapos ang reference natin, lahat ng nanggaling doon sa A papunta sa B. So that is 175 times ilan po yung distance? 5 over 2. Tapos multiply by ilan po yung centroid nito? Ang centroid niyan ay ilan? So that is 1/3 ng 5. Okay. So okay na tayo dito. So nakuha na natin yung area nito. Tapos minument natin which is 5 over 3. How about yung spandrel naman na nandyan yung second degree? So minus, we write minus kasi nasa baba siya. So ang area is 250. Tapos yung ating distance is 5 over 5. Over 3 ang area pala, second degree. Tapos yung atin namang centroid is nasa 1/4 na ng 5. So that is 5 over 4. Okay? Tapos meron pa tayo dito, okay, na area na natin, tapos na moment na natin. So how about yung 25? So kunin natin yung area nito. So 25 times ilan po yung distance? 2.5 over 2. Tapos divide na lang natin sa multiply na lang natin, I mean, doon sa kanyang centroid. So ilan po yung centroid niya? Yung distance niya. So that is 2.5 over 3. So here, for this solution, mako-compute natin yung tangential ni AB. A relative to B. Okay, so 182.29 over EL. So double check lang natin, no? Talaga, ito talaga yung value, no? So substitute natin dyan yung TAB na 182.29 tapos itong TCB, no? So that is 133.33. So 1 yan, ha? 1 yan. So
So, mula dito sa equation na yan, 133.33 plus deflection sa point C over 2. Tapos is equal to tangential deviation na 182.29 over 5. Okay, so from this, mako-compute na po natin yung ating deflection sa C. So that is 182.29 over 5 times 2 minus 133.33. So deflection sa C is negative 60.41 kilonewton cubic meter over EF. Okay, so from this, wait lang, meron tayong sign convention kung maalala nyo doon sa tangential deviation, no? Hindi natin na-consider dito sa solution. Ang tangential deviation, kapag kayong point raw, point is above TL, the point is above TL, ito yung point, above siya ng TL, so positive. If the point naman is below the tangent line, that is negative. Okay, so dito ang tangential ng A relative to B ay positive, samantalang doon naman ang tangential deviation ng C relative to B is negative. So meaning ang TCB naka-absolute value yan, pero pag ilalagay na natin dito, this will give us negative value dapat, no? So kung ganyan ang naging solution natin, mali yung makukuha nating value ng deflection sa C. Okay? So para matanggal yung absolute value, that absolute value can be positive or negative. Pero based dito sa ating diagram, ang TAB kasi ay positive siya, no? Pero samantalang yung TCB naman natin ay negative. So if the point is above ng tangent line, ito naman the point is below ng tangent line. Okay, so this absolute value becomes positive and this absolute value becomes negative. So that is, recompute, 182.29 over 5 tapos times 2 plus 133.33. So yan po ay magbibigay ng value ng 206.25 kilonewton cubic meter over EI. So dahil positive ang naging value ng deflection sa C natin, meaning ang deflection niya ay upward, no? Okay, so tama yung assume natin na upward. So yun po, yan yung medyo tricky pagdating sa area movement. Akala mo tama yung sagot mo kasi naka-absolute value siya. Ito yung ginawa natin, no? So take note, kaya naka-absolute value yan. The value can be positive or negative. So yan lang po. So na-compute na natin yung lahat. Rotation sa A, rotation sa B, at deflection sa C. So yan lang po for today's video, and I hope na natuto kayo dito sa ating discussion for this problem. And thank you for watching.